Yan mo lang siya, ha? Yan, nakalive na yan. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa afdalus salatu wa atammu taslim ala sadiqil wa'dil amin sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, alhamdulillah, magpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa pag-hajj natin na ito ay lagi tayong may programa na ganito na pagpukaw sa puso't isipan ng ating pananampalataya sa mga aralin sa anumang pag-hajj, haligi ng Islam, tungkol sa talambuhay ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, at tungkol sa siyang magbibigay binipisyo sa buhay ng isang Muslim, kung bakit at paano tayo makipag-ugnayan sa kahit sino, lalong-lalo na sa ating mga kamag-anak, mahal sa buhay, at sa mga hindi mga Muslim. Ngayon mga kapatid, ang ating paksa ay tungkol sa usapin na kasama ito sa haligi ng akida. Hada ruknun minal akida wa syurutun minal iman. Ito ay haligi ng pananampalataya, paninindigan ng isang Muslim. Kapatid, ikaw na bagong pasok ngayon sa Islam, kailangan mo ito malaman. At ikaw rin na dati ng Muslim o ikaw ay born Muslim, dapat mo itong malaman. Bakit? Kasi hindi mo alam, ikaw na pala ay nagiging biktima ng mapaninlang lipunan at humihina rin ang pananampalataya mo, o maaring nagiging biktima ka na nakakalabas ka na sa Islam o pinagbabawal sa iyo ng Allah pero hindi mo alam. Ganito kahalaga ang ating paksa ngayon at ang ating kaalaman patungkol dito. Mga ayat na kung saan matatagpuan natin sa Quran at ganun din sa hadith ng mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil ito ay hindi natin maiwasan. Ikaw at ako o kahit sino sa atin, marahil tayo ay kasama at biktima dito sa usapin na ito, pero paano nga ba tayo makitungo? Dahil hindi mo alam kung paano ka makitungo. Basta ang alam mo lang, ganun lang yun. Pero hindi pala mga kapatid. May alituntunin at may batas na dapat mong panindigan. At ano ang iyong mawqif? Ma mawqifuka anta fi hayatika. Ano yung estado mo, paninindigan mo, ano yung stand mo dito? Ha? Kasi ito ang usapin patungkol sa al-wala wal-bara. Anong usapin natin? Al-wala wal-bara. Okay? Al-wala wal-bara. Wa ma ma'na al-wala? Ano ibig sabihin ng al-wala? Al-wala ma'nahu huwa hubbullahi wa rasul wa hubbul mu'minin was sahabatu wa nusratihim wa al-muwahhidin. Subhanallah. Ang alwala, ito yung pagmamahal. Pagmamahal na tunay na lubusan sa Allah at sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin pagmamahal buo sa Islam. At pagmamahal sa mga sahaba, ang mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga naging kaibigan niya o mga nakasama niya noong siya ay naging ganap ng propeta, na naniwala sa kanya at hanggang siya ay mamatay. Ganun din sa pagmamahal sa mga mananampalataya, sa mga Muslim. Kapatiran ng mga Muslim, kailangan mo silang mahalin sa katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Hindi ka pwede makasarili, hindi pwedeng pabayaan mo sila, hindi pwede na ikaw lang, sarili mo lang ang iyong gusto at sila ay pinapabayaan. Dahil ayon sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idha istaqa minhu udun tada'alaw sairul jasadi bisahiril hummi wa bisahiril hummi wal hamma aw kama qala alayhi salatu wasalam.
Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang katulad ng isang mga mananampalatayang mu'min. Mga mananampalataya, sino yun? Kayo. Tayo na naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang kaisan at sa kanyang pagka-Diyos. Anong ibig sabihin nito? Ang mga mananampalataya, sabi ika ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay katulad ito ng naihalimbawa o naikakatulad sa isang katawan ng tao. Kapatid, pakinggan mo to dahil kung hindi mo to nararamdaman, you need to rectify your faith. You need to renew your faith. Ano nga ba ako dito sa pananampalatayang ito? Ang mga mananampalataya ay katulad ng isang katawan ng isang tao. Isa man ang makadama ng kirot o sakit, ay ito ay dama lahat ang nararamdaman ng mga hinagpis at kirot. Pag masakit ang ulo mo bro, hindi ba damay lahat? Ha? Masakit ang ngipin mo, hindi ba damay lahat ang katawan mo? Isa lang yon sumasakit. O di kaya sumasakit ang kamay mo o anong parte ng katawan mo. Hindi ba lahat apektado? Bro, apektado ba? Noon siya nga mga Pilipino, oy. Hindi nyo ba nararamdaman, bro? Pag may masakit sa inyo, lahat apektado ang katawan nyo? Hindi kayo makaalis, hindi kayo makagalaw dahil masakit yung ulo mo, tiyan mo, o kahit anong masakit sa parte ng katawan mo. Yan ang isang Muslim. Anong nararamdaman ng mga kapatiran niyang mga Muslim? Nadadarama mo yan sa puso mo at mahal mo sila para sa Allah. Ulitin ko, bakit dapat mahalin mo sila sa Allah? Dahil ang hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, hunaka fi yawmil qiyamah tahta arshir rahman hunaka qaumun hujuhuhum nurun walibasuhum nurun walaysu minal anbiya wala syuhada walakin yughbituhumul anbiya wa syuhada qalu sifhum lana ya Rasulullah faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hum al-mutahabbuna fi jalali. Allahu Akbar. Takbir! Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, doon sa arsh ng Allah sa kanyang trono, sa kababaan ng kanyang trono sa araw ng paghukom sa paraiso, may mga tao na napapabilang na ang kanilang mga pagmumuka ay naiiba sa lahat ng mga makakapasok sa paraiso. Ibig sabihin, may liwanag na nag-iiba sa liwanag ng mga ibang mga taong makakapasok sa paraiso. Ganon din ang kanilang mga kasuotan. May liwanag na naiiba sa lahat ng mga tao doon sa paraiso. Sabi nila, usugo ng Allah. Sino itong mga taong ito na naiiba ang kanilang liwanag? Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, laysu minal anbiya, hindi sila kabilang sa mga sugo. Hindi rin sila kabilang sa mga mujahidin o mga nangamatay para sa Allah. Ngunit sila ay katulad dalimbawa ng mga propeta at mga tao na sila ay nasyahid o na mas naiinggit pa yun sa mga taong yun na naiiba ang liwanag ng kanilang mukha at ang kanilang mga kasuotan. Ano sabi ni propeta? Sila kasi yung mga tao na nagmamahalan para sa Allah. Wallahi mga kapatid, this is the beauty of Islam. When you love your brother for the sake of Allah, it is enough already that it is one of the manifestations, one of the signs that Allah loves you. Because you love your brother in Islam without any condition, only for the sake of Allah. Pangalawa doon mga kapatid, manhum haula al-mutajalisuna fi jalali. Sila yaon na ang kanilang pagtitipon-tipon, nakikinig para sa aralin sa Islam, ay dahil para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasama itong mga pagtitipon na ito mga kapatid. Inihiling natin sa Allah, Allahumma amin. Ya Allah, ipabilang kami sa araw ng paghukom sa mga taong bibigyan mo ng tunay na liwanag, na mahal mo sila at kinahabagan mo dahil nagmamahalan sila para sa Allah at ganun din dahil sila ay nagtitipon-tipon para sa Allah. So naintindihan natin ang wala, mga kapatid? Ha? Al-wala, naintindihan natin? Okay, ano ibig sabihin ng wala? Anong wala? Ano ibig sabihin ng wala sa Arabic? Bismillah. Sa Arabic. At sa Tagalog, sige, anong ibig sabihin ng wala? Ang pagmamahal sa Allah sa kanyang mga sugo at sa kanyang mga kasama. Masya Allah, Masya Allah.
Takbir! Bro, makipagunan tayo ng lakas ng salita kay hindi tayo makarinig. Oh. Focus kayo rito mga kapatid. Kasi maiba yung focus nyo kung ibang napapakinggan nyo. Wala pa tayong mic, hindi kailangan ng mic dito. Anong sinabi ng kapatid natin? Ang wala ay ang pagmamahal na lubusan sa Allah, sa kanyang sugo, sa mga sahaba, sa mga nananampalataya, at sa mga taong naniniwala sa kaisa ng Allah, at lahat ng mga taong kasama sa mga paniniwala sa Islam. Mahalin silang lubusan sa tulad ng pagmamahal natin sa Allah at sa sugo ng Allah. Ano naman ang bara? Nakuha natin alwala wal bara. Ulitin ko mga kapatid, kasama ito sa arkan, kasama sa haligi ng akida, kasama sa kondisyon ng pananampalataya na maintindihan mo ito. Mapasa puso mo at isipan mo ito. Mahalin mo ang Allah ng lubusan sa kahit sino. Mahigit pa sa pamilya mo, anak mo, magulang mo, lalo na kung sila hindi naniniwala sa Allah. Bakit? Dahil ang sinabing al-bara ay sila ay mamaan al-bara al-bughdu liman khalafa Allahu wa rasulu wal sahabatu wal mu'minun wal muhawidina alladhina yuharribuna Allah wa rasulu walladhina yubghiduhumullah. Ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin ng bara, hindi yan magkakahiwalay. Doon sa wala. Ang ibig sabihin ng al-bara ay yung magkaroon ka ng puot, magkaroon ka ng galit, iiwasan mo sila at hindi mo sila mamahalin. Sino? Yung mga kumakalaban sa Allah. Yung kumakalaban sa sugo ng Allah. Yung kumakalaban sa Islam, yung gustong paslangin at patayin ng mga kamusliman, at ang nagmumura at nagkakaroon ng pagkamunhi, pagkagalit sa mga kasamahan ni Propeta Muhammad at sa pamilya ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang lahat ng mga tao na nagmamahal sa Allah, naniniwala sa kaisa ng Allah, magkaroon ka sa kanila ng puot at galit, at iiwan mo sila dahil para lang sa Allah, dahil sila ay kalaban ng Allah at sa ng kanyang propeta at ang Islam. Maliwanag mga kapatid? Naintindihan ang sinasabing al-bara? Bakit? Kasi ikaw, bawat isa sa inyo, lalo ng mga balik Islam ngayon, mayroon kayong mga kapatiran, pinsang buo, magulang, kapatid mismo sa ina at ama, na hindi kayo magkatulad ng pananampalataya. Ako na Maranaw, may tunay na kaibigan na Kristiyano at Hudyo, ngunit mayroon akong dapat limitado kung paano ako makikitungo sa mga ito. Dahil ito ang gusto ng Islam. Hindi kung ano ang gusto ng puso mo, hindi kung ano ang gusto mo, dahil kung ano ang gusto ng Allah. Uulitin ko, ang buhay natin ay para sa Allah. Ang buhay natin at pagmamahal natin para sa Allah. Hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala dina aw faqad istakmala imana. Subhanallah. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang magmahal, ano yun? Sinong nagmahal sa inyo, itaas ang kamay. Ano ito, mga manhid? Sino ang nagmahal dito dati? Noon hanggang ngayon, sino? Itaas ang kamay. Bro, yung hindi nagmahal sa inyo, hindi nyo tinataas ang kamay nyo, wallahi, peke ang pananampalataya ninyo. Kung di kayo nagmamahal sa Allah. Astaghfirullahaladzim. Oras na ito, mga kapatid, para linawin ang puso't isipan natin. Dahil minsan, nagiging biktima ka rito sa paninindigan na ito, sa luwala al-bara. Sino nagkaroon ng puot dati? Ako, nagkaroon ng puot, galit. Ang pagmamahal at puot at galit, mayroon yan sa isang tao. At kung wala ka, hindi ko kayang tawagin na tao ka kung wala ka yan. Kung hindi ka nagmamahal at hindi ka nagkakaroon ng puot. Because of human instinct, bilang isang tao, nandyan yan sa puto sisipan mo. Ang buhay natin, nagmamahal tayo para sa Allah. Nagkakamunghi tayo dahil para sa Allah. Hadith ni Propeta, anong sinabi niya? Ang sino mang magmahal at ang sino man siya
ay magkagalit o magkamunghi o magkaroon ng puot. At siya yung nagbigay at siya rin yung nagpigil para sa Allah, katotohanan na kumpleto niya ang kanyang pananampalataya. Katotohanan, naging totoo siyang mananampalataya. Ulitin ko, sino? Ang tunay na nagmahal para sa Allah, at tunay na nagkapuot para sa Allah, at ang tunay na nagbigay para sa Allah, at ang tunay na nagpigil para sa Allah. Pag yan ay nangyari, na kumpleto mo ang iyong relihiyon at ang iyong pananampalataya. Punta tayo ngayon dito mga kapatid sa climax ng ating usapin patungkol dito sa al-wala wal bara. Ibig sabihin, kung ikaw ay isang Muslim, itaas ang kamay ang Muslim sa inyo dito. Wallahi mga kapatid, itaas niyo ang kamay niyo. Huwag kayong plastic. Huwag kayong mga munafik. Huwag kayong pakitang tao. Alam ng Allah na Muslim tayo na totoo. Takbir! Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, pag nakumpleto mo yun ng lahat para sa Allah, bakit? Kasi ang isang Muslim ngayon, pag minahal niya ang isang Kristiyano at ang isang Hudyo, hindi mananampalataya sa Allah, kaibigan niya, mahalin niya ng lubusan kaysa kapatiran niyang Muslim, kailangan mong baguhin ang pananampalataya mo. Ulitin mo, Ustad, parang hindi ko narinig kay nagsasalita sila doon. Ang isang mananampalatayang Muslim, pag mas mahal niya ang Kristiyano at Hudyo, ang mga kalaban ng Islam, ang hindi naniniwala sa Allah, mas mahal niya kaysa sa mga Muslim, kaysa sa Allah, kaysa sa sugo, kaysa mga sahaba, hindi maniwala sa propeta, mas mahal niya yung mga yun kaysa totoong mga Muslim, labag ito sa Islam. Nakuha? Anong labag sa Islam? Hindi pwede na maalin mo silang lubusan. Maski sila ay pamilya mo, magulang mo, anak mo, pinsan mo o kaibigan mo. Pero kung kalaban ng Allah, gusto niya paslangin at patayin ng mga Muslim, ayaw nila ng Islam, yuharibun Allah, kailangan sila magkaroon ka ng puot at galit sa kanila sa katulad ng hindi sila gusto ng Allah at ng propeta. Maski sila ay pamilya mo, bro. Bakit? Mangingibabaw kasi ang iman sa pagmamahal sa Allah. Tama? Kaysa sa pamilya mo. Kanina na ikwento natin yung kwento kay Propeta Ibrahim. Sobrang pagmamahal niya sa anak niya. Sinuko niya yun. Dahil para sa Allah. Ikaw, tanungin mo sarili mo. Sinong mahal mo? Ang Allah? Ang kanyang propeta? O mismo ang pamilya mo na nagtatambal sa Allah? Kumakain ng baboy, umiinom ng alak, nagtatambal sa Allah at ayaw maniwala sa Islam at gusto paslangin ng mga Muslim at mawala ang Islam. Pag yan ay nangyari na mas mahal mo sila, wallahi mga kapatid, hindi kumpleto ang pananampalataya mo. Pwede kang maging munafik, pwede kang maging kafir, kasi labag ka doon. Isa sa mga nawakidul Islam, yung paglabas mo sa Islam ay ang puso mo o paniniwala mo na ang mga tao, ang mga kafir, ang hindi naniniwala sa Islam ay ang kanilang paniniwala o ang kanilang sistema, ang kanilang gobyerno, ang kanilang sharia ay mas mabuti kaysa sa iyo sa Muslim. Labag ka na sa Islam, nakalabas ka sa Islam. Hada min nawakidil Islam. Delikado kapatid. Pumasok ka na sa totoong relihiyon. Katotohanan na relihiyon ng lahat ng mga propeta. Totoong relihiyon na kung saan ito ang pinakamabuti sa atin at perpekto at tanging kaligtasan. Dito sa mundo, lalong-lalo na sa araw ng paghukom, magkakaroon ka pa ng pagdududa, magkakaroon ka pa ng pag-aalinlangan na mas mabuti ang kanilang pananampalataya, ang kanilang sharia pamantayan kaysa sayo. Ito yung Islam na totoong na relihiyon. Ano ang dalil natin dito kapatid? Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Ma'idah?
Mismong Quran. Magbibigay lang ako ng isang aya na talata sa Quran dahil marami itong mga aya patungkol dito. Na huwag natin silang mahalin ng lubusan, huwag natin silang gawing sandigan, awliya, o sila yung mga protectors natin, o mahalin natin sila ng lubusan kaysa sa Allah at sa kanyang sugo, at sa mga mananampalataya, at ganun din sa mga sahaba, at sa lahat ng mga naniniwala sa Islam. Dahil pag yun ang nangyari, yun ang uulitin ko, delikado ang pananampalataya mo, kapatid. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Ya ayyuhalladhina amanu, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, ba'duhum awliya'u ba'd, wa may yatawallawhum minkum fa innahu minhum, innallaha la yahdil qawma adh-dhalimin. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhalladhina amanu. Bro, tinawag ng Allah ang mga mananampalataya. Sino ang tinawag? Sino yon? Ikaw o hindi? Ikaw o hindi? Itaas ang kamay niya na hindi siya ang tinawag. Ha? Itaas ang ulitin ko kasi. Itaas ang kamay ang alam niya na hindi siya kabilang doon sa tinawag ng Allah. Perfect. Mashallah. Takbir! Itaas ang kamay na naniniwala at naninindigan na siya ang tinawag dito ng Allah para sa kanya. Allahu Akbar. Ya Allah, saksihan kami. Mahal ka namin, Ya Allah, kaysa sa lahat ng kahit sino. Ngayon mga kapatid, ano sabi dito sa aya? Sabi ng mga mufassirin, kayo na mga mananampalataya, sabi ng Allah, huwag ninyong gawin na gawing kasapi, kaibigan, sandigan, lubusan ng mahalin, o pagkatiwalaan ng lubusang higit ang mga Hudyo, ang mga Kristiyano, kaysa sa mga mananampalataya. Allahu Akbar. Bro, masakit ito. Kasi ikaw, Christian, ang pinsan mo, ang nanay mo, ang kahit sino, napapabilang sila doon. Pinagsabihan ka ng Allah na huwag silang ganuin na pakisamahan, pakitunguhan, mahalin ng lubusan, pagkatiwalaan. Pero ang eksplanasyon dito ng mga pantas, hindi ibig sabihin nun ay sila ay iiwasan mong lubusan, o sila ay puputulin mo ang ugnayan mo sa kanila, o sila ay hindi ka magiging patas sa kanila. Ibig sabihin, tuloy pa rin ang pakikitungo ng mabuti, ang pagmamahal mo sa kanila bilang magulang at kamag-anak mo, pero limitado. Na dapat mas mahal mo ang tunay na Muslim na mananampalataya kaysa sa kanila. Ang tanong, ilan ngayon sa mga sambayanan ng mga kamusliman na mas mahal nila ang kanilang fraternity na mga Kristiyano at mga Hudyo, na ginawa pa ito ng mga Kristiyano at mga Hudyo kaysa sa mismong kapatiran nilang mga Muslim, samantalang ito mismo ang Allah na nanawagan na sila ang inyong mga kalaban. Bakit nyo pinakitutunguhan ng mabuti at minamahal ng mabuti, pinagkakatiwalaan, sandigan nyo ng lubusan ang mga ito na sila ay kinakalaban nilang Allah at ang kanyang sugo at ang Islam? Bakit kayo nakikitungo sa kanila ng ganyan? Ibig sabihin dito mga kapatid, makitungo sa kanila ng maliwanag, ng mabuti, may justice, mayroong ano ba yung justice sa Tagalog? Mayroong hustisya na ibigay ang kanilang karapatan, pero limitado na hindi nangangahulugan, bro, na maging mas mahal mo sila kaysa sa tunay mong mananampalataya, dahil ang tunay na mga mananampalataya, mga kapatid, ay ang tunay na naniniwala sa kaisahan ng Allah. Huwag nyo silang gawing awliya, ang iba sa kanila, at sila ay mga magkakasapi at magkakasama. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil wa may yatawallawhum, ang sino mang makisama, makiisa, na mas mahal niya sila kaysa sa mga tunay na mga Muslim na yun ang dapat nilang mahalin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, ito hindi basta salita ng scholar o salita ni Propeta Muhammad. Salita ito ng Allah na pinagsasabihan tayo.
Hindi ibig sabihin nito magkakaroon ako ng isang pagkamungi o ibig sabihin itatraidor ko ang Kristiyano at Hudyo. Hindi. Ang utos ng Islam, maging patas sa lahat ng sangkatauhan. Ibigay ang karapatan ng lahat. Ang punto rito mga kapatid ay koreksyon sa ibang mga kamusliman na mas mahal nila, mas pinagkakatiwalaan nila, mas lahat ay kanilang ipinagkakatiwala ng lubusan na mas mahal nila at kasapi at kaakibat nila na mahal nila ang mga Hudyo at mga Kristiyano kaysa tunay nilang mga kapatirang mga Muslim. Uulitin ko bakit? Ilan yung mga dalil na nasabi natin kanina una pa? Hadith ni Propeta Muhammad na ang mga Muslim ay tunay na magkakapatiran. Sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum. Sinaksiyan ng Allah na ang tunay na magkakapatiran ay ang tunay na mga mananampalataya ng mga Muslim. Paano yung pamilya mo, Kristiyano at Hudyo, na hindi mo sila katulad ng pananampalataya? Kadugo mo lang sila. Pero ang tunay na pananampalataya na pamilya mo na makakasama mo sa paraiso ay ang katulad mo ng pananampalataya na Muslim. Dahil ang mga Hudyo, ang mga Kristiyano, innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Salita ito ng Allah sa Suratul Bayyinah. Sinabi ng Allah, katotohanan, yaong silang tumalikod, yaong sila na hindi tumanggap ng katotohanan sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, patuloy na hindi sila naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, na sila ay napapabilang sa mga napagbigyan ng mga kitab, the Jewish, and the Christians, nabigyan sila ng mga kitab, pero hindi pa rin sila naniwala, at lalo na yung kumakalaban sa Islam, gusto nilang paslangin ng Islam, patayin ng mga Muslim, mawala ang ilaw ng Islam. Mga kapatid, alamin ninyo, sinabi ng Allah, al-Yahud wan Nasara, la tatakhidu, ano yung aya na yun? Hindi, yung al-Yahud wa Nasara millatahum. Yung aya na yun? Ha? La tattabi'u. Okay, very good. Walan tarda. Sabi ng Allah, walan, pag ginamit yung lan, ibig sabihin abadan, never in English. Sa makatwid sa Tagalog, kailanman, hindi. Walan tardaan kal Yahud, walan Nasara, hatta tattabiya millatahum. Wallahi, babala ito sa iyo, kapatid, sa akin din. May mga pinsan din ako, mga Kristiyano. Anong magawa ko kung sila ay sinasabihan ko ng Islam, ayaw maniwala? Kaliwali. Sige lang, pinsan, tawagin mo na lang ako sa paraiso. Ang butya imong kinabuhi. Anong tawagin kita sa paraiso? Inaanyayan kita ngayon dito sa Islam, ayaw mo maniwala? Pagsisisi sa araw ng paghukom. Sabi ng Allah, kailanman hindi magkakaroon ng pagmamahal. Lubusang pagmamahal. Sino? Ang mga Hudyo at mga Kristiyano sa inyo. Hanggat hindi kayo pumasok, makisanib sa kanilang relihiyon. Wallahi, warning ito bro, no? Mayroon din palang mga kamusliman na dahil parang naging Kristiyano, Hudyo sila, kasi mas mahal nila sila, ang mga Hudyo at Kristiyano, kaysa sa tunay na mga Muslim na mga kanilang dapat nilang mahalin. Mga kapatid, sabi ng Allah sa Quran, yung kanina na sinabi natin na aya sa Suratul Maidah, ang sino mang makisanib na mahalin sila, makiisa sila, na gawin silang sandigan, gawin silang katulong sa lahat ng anumang mga sekreto nila patungkol sa Islam, na mas mahal nila sila kaysa sa tunay na mga Muslim, fa innahu minhum, kapatid na Muslim, maranaw tausog Maguindanao no balik Islam, kasapi ka pala nila, nasa pangalan mo lang ang Muslim, pero sa loob mo kasaba ka pala nila. Bakit? Kasi hanggat hindi mo nalaman lubusan, maintindihan ang alwala wal bara. Dahil kung hindi natin ito naintindihan, maari sa atin ngayon, mas mahal pa pala natin sila kaysa sa tunay na mga kapatiran nating mga Muslim. Batin nyo ba, mga kapatid? Tanong.
Sino sa palagay nyo na kung sino ang dapat na bibigyan ng Allah ng gabay sa mga mahal ni Propeta Muhammad? Sino? Ha? Si Abdul Muttalib. Si Abdul Muttalib. Si Abdul Muttalib namatay pa. Very good. Very good. Mashallah. Si Abdul Muttalib, tiyuhin ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kung may pwedeng ituring na dapat bigyan ng gabay, siya. Bakit? Ipinagpalit niya ang buhay niya kay Propeta Muhammad. Na si Propeta hindi basta mapaslang. Si Propeta ay mahal niya sa katulad na tunay niyang ama dahil inaruga siya. Hanggat siya ay nung namatay, maiyak-iyak si Propeta Muhammad, dumating sa hantungan ng kanyang kamatayan, umiiyak siya, o aking tiyuhin, sabihin mo lang ang La ilaha illallah. Walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah at ako'y kanyang sugo. Magbibigay ako sa iyo ng pamamagitan sa araw ng paghukom. Ngunit, hindi nakapagsabi ng la ilaha illallah ang kanyang tiyuhin. Napalibutan siya ng mga satanas na kanyang mga kapatid. Bakit ka alis dito sa relihiyon ng ating magulang? Bakit tatanggapin mo ang relihiyon ni Muhammad hanggat namatay siya na siya ay kafir? Sino? Si Abu Talib. Tiyuhin mismo ni Propeta Muhammad. Umiyak si Propeta sallallahu alaihi wasallam, nagdua sa Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, bigyan ako ng mamagitan sa aking tiyuhin na sobra pa sa aking magulang. Ya Allah, hindi ako papasok sa paraiso hanggat hindi ko siya makasama. Dumating ang ayat talata sa Quran, Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ya Muhammad, hindi mo magagabayan ang sino mang nanaisin mo na magabayan. Ngunit siya ang iyong Panginoong Allah ang siyang magbibigay ng gabay kung sino ang nanaisin niyang gabay. Kinureksyonan ng Allah ang kanyang propeta. Bumaba pa ang talata na mamamagitan siya. Ya Allah, nagbigay ka sa akin ng pangako na magbibigay ako ng pamagitan sa sinong naisin ko na mga mahal ko sa buhay. Bumaba ang talata sa Quran, Maka na alan nabiyyi walladhina amanu. Tignan nyo, correction mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka na alan nabiyyi walladhina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahu fi ashabil jahim. Aya ito ng Quran. Kam baki min al waqt. Tamam. في استفسار الآن لو واحد منهم الآن زوجته غير مسلمة. طيب. ماذا نفعل؟ زوجته غير مسلمة. أيوة. أيوة. نريد نوصل رسالة أن يكون عنده قوة في دينه يعني. ممتاز إن شاء الله ندخل في هذا آخر موضوع. لأنه مع إيش؟ مع الحكمة في التعامل واللطف وتأليف القلب. هذا هو الأخير إن شاء الله. أخبرتني هذا يا شيخ إن شاء الله بإذن الله. جزاك الله خيرا. أريد تختم به لأن بقي 5 دقائق. كتب الله أجرك. Okay kapatid, naintindihan ninyo? Ang usapin sa alwala albara, nakuha ninyo na? Alam nyo na kung saan kayo dapat manindigan? Alam nyo na dapat mahalin nyo ang Allah at ang kanyang sugo at ang mga mananampalataya at mga sahaba kaysa sa mismo pamilya nyo na sila hindi mananampalataya? Pero hindi nangangahulugan, itatraidor nyo sila, hindi ibig sabihin nun, hindi nyo na sila mamahalin, hindi nyo sila tutulungan, hindi nyo sila gagastusan. Hindi yun. Hindi yun ang turo ng Islam. Ang turo ng Islam ay pagmamahal at habag at maging makatuwiran sa lahat. Pero ang punto doon, yung puso na nagmamahal para sa Allah at sa kanyang sugo at sa lahat ng mga naniniwala sa Allah kaysa doon sa mga maski sila ay mahal mo sa buhay. Balikan natin yung aya na sinabi ng Allah, hindi na nararapat sa kanyang sugo na si Muhammad at ganun din sa mga mananampalataya na sila ay humiling sa Allah, na sabihin nila sa Allah na Ya Allah, patawarin ko ang mahal ko sa buhay. Pagkatapos na ito'y nasabi na sa kanila ang katotohanan at patuloy na sila ay tumalikod at hindi tumanggap. Ibig sabihin kapatid,
isang Kristiyano noon na ngayon ay ganap ng Muslim, pag namatay ang nanay mo, tatay mo na hindi sila tumanggap sa Islam, na pinaliwanagan mo na sa Islam, sinabihan mo sila sa Islam, pero kung sila ay namatay ka, namatay sila, wag mo sabihin na rest in peace, mother. Wag mo sabihin niya, Allah, patawarin mo ang nanay ko. Hindi na pwede. Mismo ang Allah, pinagsabihan niya ang kanyang propeta at ang lahat ng mga mananampalataya na wala kayong karapatan na humiling sa akin na patawarin ko ang mga tao na sila ay hindi naniniwala sa Allah nung sila ay namatay, na sila ay hindi naniwala sa Allah. Tapos na. It's over. Game over. Nung buhay sila, pinaliwagan mo ng Islam. Hindi sila naniniwala. Ngayon maghihingi ka sa kanila. Ang pwede mong hilingin sa Allah na ngayon ay buhay sila, ya Allah, gabayan mo sila. Magtataas ka kanina ng kamay mo, bro. Di ba? Kanina, gusto mo? Ito na. Siguro ito na yung mga kasagutan sa mga tanong mo na yan. Parang nararamdaman ko yung gusto mo na itanong. Hindi ako manghuhula, pero yan ang nararamdaman ko sa'yo. Ibig sabihin, kapatid, ay mahalin mo ang lubusan ng Allah. Anong ibig sabihin dito, mga kapatid? Itong mga nangyayari ngayon sa mga kapatiran natin sa Palestine, na patuloy ang pangungutya, pagkitil, pagpatay sa kanila ng mga Hudyo. Qatalahumullah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang maghihiganti sa kanila sa araw ng paghukom. Dito pa lang sa mundong ito, hindi nararamdaman ang mga pigati at lungkot at ang mga pahirap sa kanila, lalong-lalo na matindi sa araw ng paghukom. Dahil ang Muslim, ang buhay natin dito sa mundo ay pahirap, ito ay biyaya sa atin ng Allah. Ang tunay na kaligayahan, ang tunay na kabutihan dito sa mundo, wala dito. Ang kasiyahan dito na tunay, wala. Lahat panandalian. Ang tunay na saya at ang pagtunay na kaligtasan at tunay na kaganahan ay doon sa araw ng paghukom. Dito sa mundo, panandalian lahat. Kaya ang mga Muslim, kung nagdaranas ka ng mga pahirap, mahal ka ng Allah, bro. At huwag mong isipin na nasaan ang Allah, nasaan natutulog ba ang Diyos. Huwag mo katulad ng mga nanonood siya, nasaan ang Diyos na natutulog ang Diyos. Wala, hindi natutulog ang Diyos. Yun ang mga taong mga kafir na iba ang kanilang paniniwala sa Diyos. Dahil ang Allah ang maghiganti sa inyo, sa mga naapi sa inyo, sa inyo na natanggalan kayo ng karapatan. Ngayon, kanina sinabi ng Sheikh, paano ngayon ang gagawin mo bilang isang Muslim na pumasok sa Islam na ang asawa mo ay Kristiyano o Hudyo? Sagot, anong gagawin mo ngayon, bro? Sasabihin mo sa misis mo, Mrs., pag ikaw, hindi ka nag-Muslim, ididiborsyo na kita. Pag hindi ka nag-Muslim, yun nga, maghiwalay na tayo. Pag hindi ka nag-Muslim, puputulin ko na ang aking alawan sa'yo. Kaya hindi ka maniwala sa akin na itong totoong reliyon, na Muslim ako na dapat ka maniwala sa akin. Yun ba ang gagawin mo, bro? Ha? Anong gagawin mo, ikaw na nakahawak dyan sa video na yan? Anong gagawin mo? Kakalabanin mo misis mo na hindi naniniwala sa Islam? Palitan na lang. Lagot ka. Lagot ka, ikaw pang nakahawak dyan. Buti kung nakikita ngayon ni misis mo yung video na yan para Pero bro, teka lang. Pwedeng paliwanag yun, ano? Mahal natin ang ating mga mahal sa buhay. Pamilya natin. Kadugo natin yan, eh. Pero ang punto dito, mas mahalin natin ang Allah. Mashallah. Gaano katagal ang pagtitimpi mo? Mga kapatid, ang punto rito, ang Muslim pwede mag-asawa ng Kristiyano at Hudyo. Punta tayo sa general line na walang sapilitan sa Islam. La ikrah fid din. Ang gagabayan ng Allah ang naisin niya. Hindi tayo ang nagbibigay ng gabay. Si propeta at ang mga ibang propeta hindi nagabayan ng kanilang mga anak. Tama? Ngayon, paano ka makitungo? Pakitungo ka pa rin sa kanya ng mabuti. Mahalin pa siya ng lubusan. Respetuhin pa siya ng lubusan. Para lang tumanggap ng katotohanan. At kung ayaw pa rin tumanggap ng katotohanan, ya Allah, na sa iyo ang kapasyahan. Ginawa ko na ang lahat. Misis ko, mahal kita, gusto kong pumasok sa paraiso. Ayaw mo pumasok, mahal pa rin kita. Pero alamin mo na gusto kong na sana magabayan ka ng Allah at hilingin mo sa Allah na gabayan siya. Ito ang pakikitungo natin sa ating mga magulang. Kapatid, pinsan o kahit sino na hindi mananampalataya, makitungo pa rin sa kanila ng mabuti, tuloy-tuloy ng mabuti. Ang gabay ay mula sa Allah. Hindi ibig sabihin noon ay itatakwil mo na sila o hindi mo na sila. Wala ka ng ugnayan sa kanila. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Takbir!